bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share para magising-gising ang mga bangag. Ready? Like and share. 1, 2, 3, go! Okay, thank you. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Para sa ganun, ma-notify yung mga cellphone ninyo kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kaya nag-live ang channel natin. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na. Ano na ba ang mangyayari kay Bongbong Marcos? Makukulong na ba siya? Yan ang malaking tanong, no? Kasi po, hindi pa siya pwedeng kasuhan dito sa mga kabalastugang nangyari po dito sa PhilHealth at dito sa GAA issue na ito. Okay, yun po ang balita ngayon. Pakinggan natin yung balita. Play! Dante, ano ang paliwanag ng respondent tungkol dyan? Kasi di ba merong tinatawag na presidential immunity from suit o hindi po pwedeng basta na lamang kakasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa. Magandang tanghali, Ella. May nakuha tayong impormasyon na mayroon ng sagot itong hindi naman direkta ang Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary. Ako, hindi ko lang alam kung si VP Sara na ang magiging presidente ay gaganti ito sa mga Marcos. Okay? Kasi hindi po ugali ng mga Duterte na gumaganti sa kanilang kalaban. Yan ang tandaan nyo Ngayon, ang tanong ko lang, meron bang patuloy ba? Kasi sina Atty. Vic, di ba? Talagang isinusulong nila yung blank items na yan, no? At ito pang reklamo patungkol dito sa PhilHealth na mismo mga taga PhilHealth na nga ang nagsabi at yung korte na yung nagsabi na isauli nyo na yung pera na inilatag nyo sa ibang programa na ibalik na yun sa PhilHealth kasi pera yun ng PhilHealth Mas maraming nangingiilangan mga nagkakasakit nating mga Pilipino dyan. Okay? Play. Lucas Bersamin, ini-invoke nga nila na ang presidente ay immune from suit o hindi ito sabi mismo na si Bersamin ang nagsabi na ito raw si Bongbong Marcos ay immune. Okay? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kasuhan at hindi siya pwedeng makulong kung siya po ay napatunayan sa korte na merong ginagawang masama. Kahit korupsyon man yan o hindi korupsyon, basta hindi pwedeng makulong ang presidente. Kasi yan naman talaga ang nakasaad sa konstitusyon natin. Pero the fact that Bersamin is talking about this, so parang ako po ay sa analysis ko sa aking bolang kristal sa 2028, kapag matalo na ang mga Marcos, ano kaya ang future ni Marcos Jr.? Saan kaya ang kanyang future? Presidente pa ba rin siya? O sa kulungan ang kanyang hantungan? Hindi natin alam, di ba? Nagtatanong lang tayo kung saan siya pwedeng malagay. Kakasuhan habang siya ay nakaupo pa sa pwesto. Bago matapos ang oral argument sa mga petisyon kaugnay na paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si imagine si Marcos is involved, no? Dapat raw si Marcos is involved dito sa PhilHealth at sa GAA na issue. Colmenares ay isa sa petitioner sa petisyon ng Bayan Muna. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang sa totoo lang,
we are hoping na malinis tong mga issue na ito, no? Pero dapat pa rin nating imbestigahan, no? To be fair naman kay para fair naman sa kay Marcos, di ba? Pero ako, binasa ko na ito na sa 2028, no, kapag hindi sila mananalo talaga, no, hahabulin at hahabulin itong si Marcos. Ni Solicitor General Bernardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. No. Pero paliwanag ni Colmenares, may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay i-modify o baguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1970... Ito rin si Colmenares, si Trampas rin. Posible rin yung mga pinagsasabi mo eh. Uutusan mo pa yung Supreme Court na baguhin yung ano? Di ba? Hindi. Talagang immune yung presidente. Hindi talaga yan makukulong. Ba't nyo babaguhin? Di ba? Huwag nyo babaguhin. Kaya nga kayo, isa rin kayo eh. Kayo yung nagre-reklamo pero yung mga suggestion ninyo, makulit talaga itong sila Colmenares, itong grupo nila Castro eh. Wala sa hulo. Yung mga, sometimes yung mga pinanggagawa nila ng mga legality, sometimes naman sablay rin naman eh. Constitution ay nakalagay ang immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent. Imagine raw, wala tayong presidente, Colmenares. Magiging magulo na naman tayo. Diba tayong taong bayan, gusto naman nating matanggal yan si Bongbong Marcos dyan, pero sa tamang paraan na through election, kung hindi tatanggalin natin na daming mga buaya dyan. Diba? Kung matanggal yan, makulong yan si Bongbong Marcos ngayon, do you think, itong mga supporters ni Bongbong Marcos, do you think hindi ito magwala rin? Na si BP Sara na, sa konstitusyon natin, si BP Sara yung papalit yan. Kami mga DDS masaya kami. Pero sa at the end of the day, divided na naman tayo, mag-away na naman tayo. Mas mabuting idaan natin sa eleksyon para matiwasay yung ating bayan. Ang pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang emergency ay personal. Ito gaan na yan, meron ring issue. Dapat raw mananagot itong si Bongbong. Pa isang short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal. Imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o ng kongreso ang hakbang ng presidente. So this is an imposition by the President not only to short-circuit a legislative process but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Yan ang dati si former President Duterte, hindi siya nangingialam sa legislative branch, hindi siya nangingialam dito sa judicial branch. Pero itong bangag na ito, Marcos talaga. Binigyang din pa ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maiistorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Ela ang naging tugon naman kahapon ng Korte Suprema sa pamamagitan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo ay maglalabas sila ng agarang resolusyon dito sa issue nga ng paghiling ng SOLGEN na dapat alisin si PBBM bilang respondent dito sa kaso ng PhilHealth. Gayon din yung... Hindi niya pwedeng aalisin yan. Hindi niya pwedeng aalisin yan kasi sa mga transaksyon, no? Kasali talaga yung pangalan niya eh. Di ba? So yun lang ang sa akin. Kasi especially yung General Appropriations Act, sa kanya naman yung last na perma, di ba?
Tapos tinatanong yan, sino ang pumirma sa blank items? Tinatanong. Kasi I mean, sino ang nag-fill in the blanks? Oh. Si Bongbong Marcos, bakit naman siya pumirma? Kung alam niyang merong ano, di ba? O yan ang dapat imbestigahan. Hindi muna tayo makapaghusga, pero kaya nga iniimbestigahan yan ngayon dyan. So hindi pwedeng tanggalin si Bongbong Marcos sa issue na yan. Dapat kasali siya dyan. Di ba? Wala sa hulog kung hindi nyo isasali si Bongbong Marcos. Siya yung end say dyan. Pera yan ng taong bayan eh. Dapat kasali siya dyan sa mga desisyon na yan. Oh. Diba? Yun ang analysis natin. So, ito na nga, sabi ko sa inyo, lagi itong binabanggit sa inyo, na hindi po ito nangyayari noong panahon ni Duterte. Sa panahon po ni former President Duterte, lahat yan transparent. Lahat yan sinasabi ni Tatay Digong sa masa, no? At televised yan on TV. Hindi ko nga maintindihan ngayon bakit ganito na po ang administrasyon natin, ganito na po yung gobyerno natin. Oh, nakapagtataka nga pati yung kay Greco Belhica na programa, yung anti-corruption, di ba? Oh, yung PACC tinanggal rin ni Bongbong Marcos. Na yun talaga ang malaking tulong yun na sa korupsyon na kaya itong administrasyong Marcos walang maipakita ng mga big ticket projects kasi walang pera eh. Oh, kasi nauubos na dito sa mga buaya na mga government officials eh. Naubos. Sa panahon ni Duterte, nakapagtayo ng maraming mga mga build kasi po maraming pera ang bansa at that time. Hindi naman sobrang marami pero at least merong gasta sa mga proyekto, di ba? Oh, so kayo mga audience dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo dito sa administrasyong Marcos? Dapat na ba talagang palitan itong administrasyon na ito? Mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section, okay? At guys, please i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, subscribe na po para updated kayo lagi. Don must be dead, Don must be dead, Don must be dead, Don must be dead, Don must be dead. Si Don Man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada. Bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga.
Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.